أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassallallahu wassallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang kitab paliwanag ng Sahih al-Bukhari sa Kitab al-Ilm, aklat ng ilmu, kaalaman, na sinabi rito ng Imam Rahimahullah, babu man rafa'a sawtahu bil ilm. Ang kabanata na ang isang guro o ang isang tao na nagbibigay ng kaalaman na pinapahintulutan na minsan itaas niya ang kanyang boses sa pagbibigay ng kaalaman. Isang mga dito na una, allowed sa isang Muslim o isang guro o isang nagbibigay ng aral o sa isang Muslim na itaas niya ang kanyang boses kapag ito ay haja o kinakailangan. Katulad na nangyari ito sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimitan, alam natin ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, isa sa very famous na ginagawa ng Propeta na mataas ang kanyang boses o malakas ang kanyang boses kapag siya ay nagkukutba. Ito ang pamaraan ng pagkukutba ng Propeta sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit sa Sahih Muslim na siya ay kapag siya ay nagkukutba, mataas ang kanyang boses at tuloy-tuloy at halos namumula ang kanyang mata na parang nagagalit, na para bang mayroong army na atake. So ito ang pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang pagkukutba iba sa pamaraan ng pagmuhahadara, sa pagle-lecture. Napag-aralan natin, di ba, sa ating training ng kutba, na ang pagkukutba hindi ito, kung gusto, hindi naman ito obligado. Kaya lang, gusto mong sumunod sa sunnah, ang pamaraan ng pagkukutba dapat tuloy-tuloy at medyo mataas ang boses. Kasi sabi nga natin, ito ay mauida na magbibigay ng babala sa tao. Halimbawa, sa masjid, once a week lang makakarinig yung mga tao ng pangaral. Sabi nga ng iba, ang ibig sabihin daw ng khutbah, sermon, di ba? Actually, ibig sabihin ng salitang khutbah, khatab, yung magbibigay ng salita o mauida na paalala, importanteng paalala. At yung paalala na nahaangkop sa kinakailangan ng tao sa kanilang lugar, sa kanilang panahon. Halimbawa, problema ng mga tao sa kanilang panahon, sila ay napapalayo masyado sa kaalaman. Dapat ipaalala. Kaalaman. O kaya sa akida, dapat yan ipaalala. So yan ang pinapahintulutan tayo na magtaas ng boses. So sabi rito sa hadith, an Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, takallapan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fi sapratin saparnaha. So ang Propeta sallallahu alaihi wasallam, siya ay naiwan isang paglalakbay, sapar. Kalimitan sa sapar ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga sahaba ay gaswa, yung invasion o pakikipagdigmaan o jihad. Ito ang kalimitan sa kanyang sapar. Tinatawag nila na sapar, yung paglalakbay, kalimitan na tinutukoy. O kaya naman may paglalakbay talaga ang Propeta sallallahu alaihi wasallam. Dawa, o kaya meron siyang kinakailangan na may kasama siya sa kanyang mga sahaba. So nabanggit dito na sila ay naglakbay isang beses, na ang Propeta ay naiiwan. Nauna sila ang Abdullah bin Amr bin al-As radiyallahu anhuma. At pagkatapos sabi rito, paadrakna waqad arhaqtana as-salah. Ibig sabihin, sa kanilang paglalakbay, dahil nagmamadali sila, lumampas sa kanila yung time ng, ibig sabihin na, lampas na yung time ng sala. So sila yung naghahabol na makapagsala. Sila yung naghahabol. So tumigil sila sa isang lugar at gusto na talaga na makapagsala. Kaya sabi rito, وَنَحْنُ نَتَوَدَّ, at kami ay nagbuwudo at kami nagmamadali. Paja'alna namsahu ala arjulina, na ang kalang pagbuwudo, ang kalang paghuhugas ng kalang paa, sabi ang ginamit dito ay namsahu. Ibig sabihin ng salitang namsahu, yung tubig pinupunas lang nila, hindi talaga kinukuskus. Meron ngayon may mga nagwuwudo ngayon, pinapatuluan lang ng tubig yung paa. So talagang nawala ang kasi ang gusol ay pinupunasan, pinukuskos at talagang hinuhugasan.
Hinugasan. Kaya yung mga nagpapaturo lang o nagbubuhos ng pa, yan ay mali. Pero ibig sabihin natin, hindi naman yan, hindi ibig sabihin na invalid ang kanyang wudu. Kaya lang, hindi kamal ang kanyang wudu. Kaya nga 3 beses di ba? Ang pinaka una-una, ang wajib isa, ang sunnah ay pangalawa, ang pangatlo abdaliya. Para talagang matiyak na nabasa lahat yung lugar. Kaya dito, sabi nga rito, sa hadith na ito, namsahu ala arjulina. Ibig sabihin yung tubig, parang minahaplos lang nila sa kanilang paa. Panada bi'ala sautihi. So nang kasi inabutan na sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ang propeta ay tumawag na bi'ala sautihi, na mataas, malakas ang kanyang boses. Rinig na rinig nila lahat. Rinig na rinig nila lahat. So katulad na nabanggit ko kanina, na minsan ang pagbibigay ng ilm, lalo-lalo na kapag ganitong daruri, at kapag ang gawain ay mali, dapat itama at para ilayo ang mga tao sa kaparusahan. Kasi dito may nabanggit itong kaparusahan. Sabi dito, panada bi ahla sautihi, pagkatapos wailul lil ahqab minan nar, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Wail, ang ibig sabihin dito ng salitang wail, dalawa, ibig sabihin isa sa pangalan ng bali sa impyerno. Ito ay medyo daip na hadith. Pangalawa, ang karamihan ay waid. Ito ay babalang kaparusahan. Kaya kapag may na-miss tayo sa wajib na gawain, alam ba, wajib na hugasan ng paa, ano na ito? Kaparusahan. Merong babala o merong warning o merong babala sa atin na susunugin yung ating, ang tinutukoy dito, sakong, di ba? Akab, yung pinakadulo ng paa. Kaya para tandaan na, halimbawa, meron tayong mga gawain na hindi natin nagampanan at hindi natin sinunod ang batas. Lumpas tayo sa hudud ng Allah subhanahu wa ta'ala, may mga kaparusahan at dito, may mga bahagi ng katawan na paparusahan. So yung mga katawan na hindi nagkasala, hindi parusahan, di ba? Ang mata natin, maraming ginawang kasalanan. Makakaroon siya ng kaparusahan. Ang ating pandinig, ang ating lisan, ating kamay, ang ating paa, ang ating aura. So may mga bahagi ng katawan na talagang may specific na kaparusahan. Kaya ang isa sa lagi na babanggit sa Quran, itatapon yung tao sa pamagitan ng wujuhu yawma idin, na pamagitan ng sa wa ummuhu hawiya. Ang ibig sabihin ng ummu, yung kanyang mukha, yung kanyang ulo, noo. Kasi ang ating mukha, nandito yung maraming makasalanang mata, tenga, at saka lalo-lalo yung dila natin. Nandito ang pinakamaraming makasalanan na bahagi ng katawan. Kaya ito lagi ang maunang itatapos sa impyerno. So dito sa hadith na ito, na ang mga pawaid dito na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalo na kapag ang isang bagay ay ang masala ay mahalaga masyado, minsan kinakailangan ang isang taong mas'ul. Hindi ibig sabihin dito, hindi ito palatandaan ng propeta masama ang ugali. Alam naman natin ang pinaka talagang galib o pinaka-common na kanya, siya pinaka-maganda ugali. At kahit minsan siya ay tumataas ang boses o nakikitang nagagalit siya, alam ng mga tao, mayroong dahilan. Ang kanyang pagkamuhi o pagkagalit, mayroong dahilan. So, ibig sabihin, lalo na ganitong imam o ang leader o ang isang muallim o ulama na nagbibigay ng paalalas para pangalagaan ng tao, so minsan kinakailangan, unang-unang pag nakita, dapat gawin ka agad sa on the spot. On the spot. Kapag nakita, para unang pigilin at pagkatapos ipaalam ang dapat gawin. Ito ang dapat gawin sa tamang pamaraan. At katulad nga sa huli lang ng hadith, sabi nga rito, wailul lil ahqabi minan nar. Pagkatapos sabi sa huli, marratan o talata. Marratan o talata. 2 beses o 3. Inulit na may wailul lil ahqab minan nar. Wailul lil ahqab minan nar. Wailul lil ahqab minan nar. So 3 beses ibig sabihin kapag ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam inuulit niya yan, ibig sabihin napakahalaga at meron kaparusahan. Mag-ingat kayo, baka kayo maparusahan. Baka kayo maparusahan.
Sumunod na hadith, sabi rito, bab tarihal imam al-mas'ala ala ashabihi liyaktabira ma indahu min al-ilm. Babo ang kabanata ay sa hadith 62 ang kabanata ng imam o ang guro o ang propeta, siya ay nagbibigay ng siya ay nagtatanong o nagbibigay ng question sa kanyang mga sahaba o mga estudyante sa isang bagay, sa isang mas'ala, liyaktabira ma indahu min al-ilm, upang subukin o alamin kung anong kaalaman mayroon sila. So kaya brother, hindi masama sa isang guro na nagtatanong. Mayroong mga estudyante minsan pag tinatanong para bang sumasama ang loob o kaya naman nahihiya o ano. Nangyari sa akin yan. Nagle-lecture ako araw-araw tuwing umaga sa ISCAG. Nagreklamo pa doon sa mudir. Sabi si Mr. Yusuf, lagi kami tinatanong tuwing umaga. Mag-graduate pa ng mga university. Ay hindi nila alam na ang ibig sabihin nun para alamin kung naintindihan nyo talaga yung natin. Kasi tulad ko, isang buwan lang ako doon. Sorry, kahit pa paano, meron bang naintindihan yung mga tao sa akin nililecture tuwing umaga, tuwing pajar. Tuwing pajar, unang-una, kunti lang iba-attend. Tapos tuwing pajar, pagkatapos, sandali lang ba ako doon. So nagtatanong ako doon sa mga estudyante para malaman kung naintindihan nilang sinasabi ko. Kung hindi, ulitin ko. Pero iba, nagsumbong doon sa, sabi, Brother Yusuf, Mr. Yusuf, lagi nagtatanong sa amin, hindi. So, samantalang maraming dalil sa Quran at sa hadith, ang Allah subhanahu yas'aluna ka. Tinatanong ka. Ang propeta, Allah, tinatanong, Ya Rasulullah, nagtatanong. Ang propeta, Ya Mu'ad, tatanungin ang mga sahaba. Tinatanong niya ang mga sahaba. Anong ibig sabihin dito? Para malaman kung talagang naintindihan. Kasi may mga tao rin, mahiyain magtanong. O guro ang magtanong. Lalo kapag ang isang issue ay mahalaga talaga na dapat may paintindi mo sa mga tao yung mas'ala, mas maganda talaga magtanong. Maganda magtanong. Hindi ito yung, kaya nga, allowed sa Islam yung magbigay ng examination. Sabi lang, ginagaya sa mga kupara, sa mga university. Hindi, nabagit dito. Liyaktabira, nabigyan sila ng test o exam o subukin sila kung anong kaalaman meron sila o naintindihan ba nila ang pinaparating sa kanilang aya o hadith. Indahu min al-ilm. Ani Ibn Umar radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna minas sajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sabi rito ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, katotohanan merong isang puno, syajara, inna minas sajari syajaratan la yasqutu waraquha. Sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, merong isang uri ng puno. Ng puno na yan, una muna na alif lam, syajara. Ibig sabihin, ito, pagkatapos inulit niya, syajara la yasqutu waraquha. Na ang kanyang dahon, hindi siya bumabagsak. Hindi siya nahuhulog. Wa innaha mitlul muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na ang puno na yan, katulad ng isang Muslim. Katulad ng isang Muslim. Pagkatapos, sabi ng propeta, pahaddithuni mahi o mahiya. Sabihin nyo nga sa akin, o akbiruni, ibig sabihin, haddithuni, sabihin nyo sa akin kung anong uri ng puno yan. Dito nagtanong ang propeta. Nandun yung mga kibar na mga sahaba, nandun si Abu Bakar, si Umar, sabi, akbiruni o pahaddithuni. Sabihin nyo nga sa akin kung anong uri ng puno yan. So ang mga sahaba, nandun yung mga matatanda, sabi nga, pawaka an-nas fi syajari al-bawadi. So ang mga tao, ang kanilang pagkaintindi, alam nila kasi hindi sila, sa Madina, may mga bahay nila, so sa lugar nila, sa bahayan, may mga tanim sila, kanya-kanyang tanim. Pero, ang isip kaagad nila, yung lugar sa disyerto, na ang mga puno sa disyerto, kasi open, di ba? Dumadating doon ang mahangin, o sandstorm, o ulan, o bagyo.
Alam nila na ang puno doon yung matibay na puno, yung hindi yung bumabagsak ang dahon, o hindi natutumba, o hindi nasisira. So yan ang kailangan. Alam nila ang matibay na puno ay nandun sa disyerto. So pawakaan nas, ang mga tao ay ang kailang pagkaintindi ay yung puno na yan ay yung puno sa disyerto. Kala Abdullah, waqa'a fi nafsi annaha naqla. Sabi ni Abdullah bin Omar, anak ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, para sa akin, sabi niya, sa aking sarili, yan ay katotohanan, yan ay nakla. Ito ay puno ng dates, palm tree. Dates, sabi niya. Pastahayto, sabi niya, pastahayto, tumakalo haditna mahiya ya Rasulullah. Sabi niya, nahiya ako. Pagkatapos sabi naman, tumakalo, sabi ng mga tao, haditna mahiya ya Rasulullah. Sabihin mo nga sa amin ko, sabi ng propeta, hiya an nakla. Yan ay yung puno. Itong hadith na ito, subhanallah, napakaraming pawaid. Napakaraming aral ng hadith na ito. Una, nakita natin na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pamamaraan ng kanyang pagtuturo sa mga sahaba, ridwanullahi alaihim, siya ay minsan nagbibigay siya ng katanungan upang alamin kung naintindihan nila ang kanyang binibigay na aral. Ito ang sabi nga ng propeta, pahadito ni o akbir ni mahiya. Ang ibig sabihin dito ng hadito ni, akbir ni, sabihin nyo nga sa akin. Pagkatapos ang mga tao, siyempre nakapokus sila kung saan lugar yung talagang laging dinadaanan ng sakuna. Alam nila yun ang matibay na mga puno. Kaya lang sa ibang riwaya, sabi ng propeta, hindi yun. Nagbigay sila katulad ng halimbawa, yung lote tree, yung sidra, at iba pang may mga nabanggit sila, pero hindi, sabi ng propeta, la. Sabi naman ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu sa kanya sarili na iyon ay palm tree o dates. Pagkatapos pastahay ito, siya ay nahiya. So dito kay Ibn Umar radhiyallahu anhu na isang napakagandang ugali sa isang bata. O sa isang talibul ilm. Kasi nandun yung kanyang tatay, nandun si Abu Bakar, nandun yung mga kibar na mga sahaba. Kahit alam niya, siguro isang tatay na halimbawa, meron kang anak kasama sa lecture, tapos sumagot. Karangalan mo yun, di ba? Natutuwa ka na yung anak mo sumagot. Pero kahit alam niya, ayon sa kanyang pagkakaalam, tama yung kanyang, pero hindi siya sumubok dahil sa kanyang paggalang sa mga matatanda. Ito ang palatandaan na kaya mapapansin nyo minsan may mga lecture. May mga ulama, ayaw nilang magsalita kapag mayroong isang ulama na alam na mas mataas ang alam. Ang kaalaman. Kapag mayroong, alam mo na isang taong marunong sa presence na yun, pinakamaganda. Kaya nakikita natin ngayon, maraming yung mga lecture na mga, tawag doon, maraming lecture, pagpapalitan. Debate. Nagpapalitan. Hindi naman debate. Ibig sabihin, isa-isa kayong Share. share kayo. Symposium. Symposium. Yan ang nangyari sa Facebook, di ba? Ikaw, brother, ikaw muna magsalita, ikaw. Di ba, nakikita natin, maraming ngayon, ganyan. So, okay lang yan. Kaya lang, pag meron diyang kibar, na alam natin marunong, mas maganda dyan, huwag tayo magsalita. Yan ay Kaya ang mga sahaba, ang propeta, kapag nagsasalita, hanggang hindi sila nagsasalita. Kahit si Abu Bakar, inutusan na mag-imam. Ayaw na talagang mag-imam hanggang nandun ang propeta sallallahu alaihi wasallam. Maliban lamang kung talagang hindi na kaya ng propeta. Kaya siya napilitan mag-imam ng propeta, hindi dumating. Pero kasi talaga yan na kapag mayroong rasul sa ating panahon, nabi o rasul, walang maari mag-imam maliban sa nabi. Kapag may propeta sa panahon na yan, hindi maaring merong isang hindi propeta na mauuna o mag-iibang sa imam, sa propeta. Kaya, maliwanag sa atin, pagbalik ni Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, hindi na siya propeta, hindi siya panibagong propeta. Siya ay susunod na lamang sa dala na risala ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya hindi siya nag-imam at pinaano niya yung imam. Pinag-imam niya yung imam at siya ay naging ma'mum.
Siya ay mahmun sa likod siya. Palatandaan na hindi siya bumalik para maging propeta. Siya ay maging follower ng dalang resala o ng nubuwa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero agreed ang mga ulama na lahat ng propeta, kapag may propeta sa ating panahon, walang maari na mag-imam kapag mayroong rasul o nabi. Walang maari mag-imam. Kasi Prophet Harun alayhi salam, kapag nandiyan si Prophet Musa, hindi siya talaga nag-iimam. Hindi siya nag-iimam. Maliban lang ako umalis at bininan siya, ikaw ang mamuno. Siya ang naib. So yun ang dito, isa sa mga aral dito, na ang mga talibul ilm, dapat magkaroon talaga tayo ng mataas na uri ng paggalang, unang-una sa mga kibar o marurunong na mga senior o matatanda. Pangalawa, paggalang sa mga matatanda. Maaaring sabihin natin, halimbawa, may tao talagang mas marunong kaysa doon sa mga, pero hindi naman talaga maaaring may hindi na sabi ng mga matatanda yung pero alam natin, ang pinakamarunong pagkatapos ng propeta, ang 4 na kulapa. Mula kay Abu Bakar, kay Omar, Uthman, saka Ali. Yan ang pinakamarunong ng mga sahaba. Walang mas marunong dyan, kahit yung mga pupassiro na si Abdullah ibn Abbas, si Abdullah ibn Omar, sila Abdullah ibn Mas'ud. Ang pinakamarunong ng sahaba, yung 4 na kulapa. 4 na kaliba. Ngayon, balikan natin yung ng hadith, pawaid sa hadith. Sabi nga rito, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yaskutu waraquha wa innaha mitlul muslim. Na ang puno na yan, hindi nahuhulog ang kanyang dahon. Puntahan natin mismo yung nakla mismo yung palm tree. Ang puno na yan, ang isa sa pinakamatibay na puno. At napakaraming pawaid ng puno na yan. Unang-una siya ay napakatibay na puno, napakatatag na puno. At yan ay napakaraming benepisyo sa Bani Adam. O sa lahat ng nilikha, hindi lamang sa Bani Adam. Sa mga ibon, sa mga hayop, sa lahat ng mga nilikha. Kaya sabi na Allah subhanahu wa ta'ala sa surah, alam tara, kayfa daraballahu matalan kalimatan tayyibatan kasyajara. Syajaratan tayyibatan asluha tabit wa far'uha fis sama. At sabi ng mga mufassirun, ang tinutukoy dito ay nakla. So sabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara kayfa daraballahu matalan. Hindi nyo ba nakita kung paano nagbigay ang Allah subhanahu wa ta'ala ng halimbawa? Kalimatan tayyibatan. Ang tinutukoy dito ay la ilaha illallah. Ang kalima dito na tayyiba ay la ilaha illallah. Na ang kalima na yan, ang la ilaha illallah, ang tauhid, kasyajaratan tayyibatan. Na kalintulad ng tauhid, ang pinaka mabuting puno, pinaka the best na puno. Sabi dito, anong kanyang unang-una na siya ay pinaka the best na puno, pinaka mabuting tayyib, pinaka mabuting uri ng puno. Pangalawa, sabi dito, aslu hatabitun. Na ang kanyang usul o ugat, ay talagang napakatatag. Ang tinutukoy ditong kalimatu tayyiba, la ilaha illallah. At ang la ilaha illallah, ang tauhid, ang kanyang katatagan, hindi kayang buwagin o salubungin o buwagin ng anumang uri ng paniniwala. Hindi siya kayang buwagin. Ang puno na dumalima, yung nakla, dumating man ang malakas na sandstorm o tornado, ano man. Hindi kayang ibo. Yung nyug pa natutumba kasi payat eh. Pero ang palm tree napakalaki, di ba? Minsan binabangga ng bulldozer, hindi kayang itumba kailangan hukayin muna yung mga So kaya ang tauhid ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang teaching ng Islam, ang akida ng Islam, ang tauhid ng Islam, hindi kayang salungatin yung salungatin o banggain ng anumang uri ng huwad na religion. Hindi kaya. Kasi ang tauhid, talagang maliwanag. Alam mo, ang i-depensa mo sa tauhid, sa la ilaha illallah, Trinity.
Buwag ka agad ang iyong, ang iyong usul. Sira ka agad ang iyong usul. Na ang usul na yan, ang foundation ng teaching na yan, talagang maliwanag na napakatatag na yan ay dala ng lahat ng propeta. At yung teaching na yan galing sa teaching ng Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una, ang nagpadala niyan, ang creator, ang khalik, at yan ang dala ng lahat ng anbiya. Walang propeta na dumating, maliban yan ang dala. Wala silang ibang dala. Iisa ang dala nila, pare-pareho. Kalimatut tayyiba, la ilaha illallah. Yung, sa surah Al-Baqarah, yung watka. Ito po sa ano takot. May yu'min billah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Siya yung, pag humawak ka sa hawakan na yan, hindi talaga siya matatanggal, hindi siya mapuputol. Yan ay yung wuthqa na isang hawakan na kapag humawak ka, ano mang dumating sa iyong pagsubok, hindi ka matatanggal sa hawakan na yan. Yung hawakan na hindi matatanggal, hindi mabubunot. So yun yung tawhid. Samantalang yung Trinity, o yung anumang teaching, dalawa o maraming Diyos, o pagsamba sa huwad na Diyos, o pagsamba sa isang nilikha, buwag ka agad ng tawhid. Kasi yan ang dala ng, unang-una yan ang pinagdala ng Allah subhanahu wa ta'ala, at yan ang dala ng lahat ng propeta. So yan ang unang aral dito sa hadith na ito. At yan ipinaliwanag. Yung aya, ito magkatugma sa hadith yan ginagamit ang mga ulama. Wapar o hapis sama. At ang kanyang mga puro o mga branch papunta talaga sa, ibig sabihin papunta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Talagang ito'y tanggap na Allah subhanahu wa ta'ala. Doon kasi ang punta niya sa tama, sa katotohanan. Tu'ti ukulaha. At siya ay nagbibigay pa ng bunga kulluhin biidni rabbiha. Wadaraballahu al-amtal linnas la'allahum yatadakkarun. At yan ang binigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na halimbawa sa mga tao upang magkaroon sila ng pag-iisip na ang tunay na relihiyon, hindi ito gawa lamang ng tao na ibig sabihin, hindi matatag. Napakadaling buwagin ang pananampalataya, napakadaling buwagin. Dahil ano niya talaga, ang pinaka talaga niya, pagsamba sa isang nilikha. Pagsamba sa isang nilikha at hindi yan dala ng mga propeta, hindi yan dala ng mga anghel, hindi yan nabanggit sa mga kutub samawiya, sa mga aklat na pinadala ng Allah tabaraka wa ta'ala magmula sa taas. So yan ang isang pawaid dito sa, sabi nga ng propeta, na yan ang nakla. Na yan ang ibig sabihin ng nakla. Ngayon, sabi rito, inna mithl muslim. Yan ay katulad ng isang Muslim. Ang isang tunay na Muslim o sadik na Muslim, ang isang tunay na Muslim na talagang nag-witness sa wahdaniyya ng Allah subhanahu wa ta'ala, na nakahawak talaga sa teaching na yan, so siya ay matatag na hindi kayang yanigin o ipaling sa anumang uri kahit anumang dumating sa kanyang pagsubok. Katulad ng isang dahon na matatag, katulad ng dahon ng, ang tawag doon sanga o palapa, tawag namin doon sa ganun, palapa eh. Isang palapa ng hindi kayang sirain o alisin sa kanyang puno. Napakatatag. Ang isang Muslim na matatag talaga, hindi kayang alisin sa kanyang din. Dahil nandun siya sa kanyang pundasyon. Nasa kanyang pundasyon. Kaya yung mga nakikipagtalo pa para aanuhin ang tauhid, subhanallah. Anong iano mo sa Trinity, tauhid? Napakaliwan. Very simple na teaching. Allah is one. Kul huwallahu wa ilahukum ilahun wahid. Tapos sabihin mo tatlo ang Diyos. Tapos sabihin mo ang Diyos tao, ang Diyos si Jesus, ang Diyos pinanganak. Anong klaseng argument yan? Anong klaseng argument yan? Ang Diyos naging tao. Ngayon, parating na naman, ang Diyos ay pinanganak. Ang Diyos ay pinanganak. Napakaraming ayat sa Quran, punong-puno, magmula hanggang sa katapusan ng Quran, na kinamumuhian Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay sabihin na siya may anak, subhana. Ilagay niya ro na siya ay subhana. Pag
Pagkatapos dito, wa innaha mitlul muslim. Na ang puno na yan, nakatulad ng isang Muslim, alam mo, sabihin natin, balikan natin yung nakla. Umpisahan natin sa puno mismo, yung sak, o tawag doon sa ano, yung, tawag sa Arabic, sak. Yung puno. Yung pinaka ano niya? Katawan? Katawan ng puno. Parang isang Muslim na maraming ang isang tunay na Muslim, lalo na may ilm na Muslim at isinasabuhay niya ang Islam, katulad ng puno na yon, marami nakukuha pakinabang. Halimbawa, puno mismo. Gagawin mong kahoy. Yung kahoy nung araw, ginagawa ng bahay. Nandyan yung poste, nandyan yung patungan ng bubong, nandyan yung mga haligi. Lahat ng ng puno nandyan. Panggatong, o kaya yung pinakapalapa, panggatong. Pagkat puno lang, ang dami ng kaagad pakinabang. Na kung marami tayong nakukuha na ginagamit natin yung puno na yan. Puntahan natin yung sanga o yung mga dahon niya. Bubong at marami siyang ginagamit. Marami. Napakaraming gamit. Yung basket, pamaypay, at napakarami. So, ibig sabihin, yung wala siyang ang dahon ng puno na yan, napakaraming paida o benepisyo sa tao. Naninirahan dyan yung mga ibon sa puno na yan, sa sanga na yan. Pagdating pa ng bunga ng puno na yan, subhanallah. Una, yung puno na yan, hindi katulad ng ibang puno na kailangan ng maraming tubig. Kaya hindi diligan. Kapag ang puno na yan, may mga lugar na hindi maulan, walang ulan, namamatay ibang puno. Pero yung puno na yan, kahit walang tubig, hindi namamatay. Meron sa sariling inumin. Meron sa sariling patubig sa ilalim. Lalo na yung kanyang tamar, yung kanyang bunga. So, ang pinaka-main na pawaid ng tamar na yan, unang-una na pawaid ng tamar na yan, na ang prutas na yan, hindi kayang tumbasan ng anumang uri ng wajba. Ito man ay bigas, ito man ay chicken, ito man ay patatas, ito man ay tinapay, ito man ay buro, ano ang uri ng wajba o tinatawag complete meal. Ang isang tamar o 3 tamar o 7 tamar, yan ay alam ng mga ulama at ng mga Arab lalo na o ng mga Muslim na yan ay complete meal, hindi mo na kailangan iba pang pagkain kapag kumain ka niyan. Makasurvive ka ng 21 days. Nakasurvive ka ng 21 days. Yan ang unang-una, wajba. Papaliwanag ko ba yung 21 days? Medyo lumaki ang mata ni Papaliwanag ko ba yung 21 days? So, wajba. Pangalawa, yan ay tamar. Yan ang pinaka-the best na tamar. Lalo na yung rutab. Siya ang isang uri ng prutas na napakaraming pawaid. Pangalawa, yan ay sukar. Siya ay hilwa. Siya ay isang uri ng sugar. Kaya yung mga Arab, mayroong ganito, walang asukal, at ang asukal lang, mumuya sila ng dates, sabay inom ng gawa. Sugar. O kaya pwede talagang gawin niya sugar. Pang-apat, yan ay shipa. Yan ay gamot. Isa sa pinaka-gamot ngayon na na-discover ng maging ang mga taga-Europe, taga-West, ang pinaka-the best na prutas ngayon na na-discover nila, kaya sila talaga nag-aano yan, ay ang dates o tamar. Sabi na kailangan kumain ka dyan ng 3 beses araw-araw kung meron ka. Yan ang pinaka-the best. Lalong-lalo na yung rutab. Nabanggit ko ngayon sa iftar na kapag ang rutab, lalong-lalo na nabanggit ni Imam Ibn Qayyim sa kanyang paliwanag ng na yan ay isang uri ng bunga na kapag kinain natin sa ating iftar, siya ang dahil sa kanyang katas, ang tawag doon sa katas na dagta ang kanyang dagta ang pumapatay ng mga uod sa tiyan ng Bani Adam. Siya ay pumapatay, nakapatay siya ng uod. Kaya yung mga prutas o tamar na mayroong mga dagta, maganda siyang kainin. Pero lalong-lalo na ang dates.
Siya ay sipa sa mga taong mayroong virus o katulad nga nung may uod sa tiyan o may mga mikrobyo. Ang tamar na rutab, yung sariwa, siya ay pumapatay ng Maniba ng dud o uod. Napatay ng uod. Ganon din siya ay gamot sa mga, lalo-lalo sa mga babaeng bagong silang, bagong nanganak. At siya rin ay nagbabalik ng lakas ng isang sanggol na lumabas sa sinapupunan pagkatapos putulin ang kanyang puso. Kaya ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inutusan tayo na magtahnik sa isang sanggol na kalalabas lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, dahil pinutol ang kanyang provision pansamantala. Maaaring minsan napapabayaan yung bata, immediately itahnik. So ibabalik kaagad ang kanyang normal ng kanyang health, na meron kaagad siyang provision sa pamagitan ng complete meal. Complete meal, yung katas ng dates. Ganun din yung isang babae, titigil ang kanyang dugo at pangalagaan yung kanyang rahim. So kaya siya sipa, siya ay gamot. At nabanggit natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang isang bahay na walang date, siya ay miskin na tao. Kahit meron kang laham, meron ka lahat sa bahay, kapag wala kang tamar sa iyong bahay, ikaw ay miskin na tao. At nabanggit nga, kapag minsan ilang buwan na walang kalangkalan, walang apoy, ang ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dalawa lamang aswadan. At ang aswadan na yun? Tamar at saka tubig. Yun lamang pagkain ng Propeta at ng kanyang mga asawa sa loob ng ilang buwan na hindi nagluluto. Walang usok sa kanilang kusina. Ang pagkain nila, aswadan. So kaya yan ay palatandaan na 21 days. 21 days ang isang tao. Ano ba, kumain ka na dates, complete meal. Dates, lalo ng dates. Kumain ka ng 7 dates. At 21 days kang hindi nakakain, hindi kang mamatay. At yan ay naobserbahan ng mga Muslim, ng mga ulama, maging ang mga scientists ngayon, sinubok nila ang Bani Adam o ang insan, kayang mag-survive ng 21 days na walang pagkain. Lalo na kapag yan ang kinain mo. Baka lumampas ka pa ng 21. Eh siya Al-Albani, rahimahullah, sinubukan niya yan. Sinubukan niya talaga yan. At totoo totoo. Ang tao hindi pwedeng mag-survive sa tubig ng hanggang 3 hanggang 4 na araw. Pero pagdali sa pagkain, lalo na kapag yan ang ating kinain, maaaring survive tayo ng mahigit 20 days. Mahigit 20 days. Kasi siya talaga ay wajba, complete meal. Ang wajba, complete meal. A to Z. Isang beses lang bang kain mo? Ha? Sa 21 days na? Oo, isang beses lang. Basta complete meal, ha? Complete meal. Umaga, tanghali, gabi. Ay, basta halimbawa, kumain ka na umaga, tanghali, gabi, o isang beses lang yung talagang complete meal. Kasi meron isang tao talaga, every 12 hours, kumakain isang beses lang. Pero complete talaga yun. Ngayon, kapag may mga tao talaga na naglakbay at nangyari sa kanilang walang pagkain, kasurvive yung more than 20 days. Basahin yung history makikita nyo nandiyan talaga na nabanggit talaga at sinubok ng mga ulama natin, si Sheikh Al-Albani mismo na rinig namin sa aming Sheikh at nabasa ko rin na si Sheikh Al-Albani rahimahullah, yan ay kanyang sinubukan. Si Sheikh Al-Albani, alam niya mga pawaid ng dates. Ngayon, nung siya ay magkasakit sa kanyang saratan, tawag doon, di ba? Sa kanyang tiyan, kumonsulta siya sa doktor na Muslim. Kasi pas alwala tikri. Siya, ulama siya ng hadith, pero nagkumonsulta siya sa doktor. Sabi sa kanya na, ya Sheikh, alaykum bisiyam. Sabi sa kanya, mag-fasting ka. Ang sabi nga sa kanya, 3 days complete, walang isang linggo. Sinubukan niya talaga, yung 21, walang tigilan. Wala talagang iftar. Sinubukan niya, walang iftar. Kasi yung aming teacher, estudyante ni Sheikh Al-Albani, kaya naikwento niya sa amin yung pangyayari na yun. So, mahigit 20 days, wala talaga siya ay nakasurvive. Pero hinang-hina talaga siya. Hinang-hina talaga siya.
Pero uminom siya ng tubig, ha? Uminom siya ng tubig kasi hindi ba, ang pagkain, tutok ko rito pagkain. Siya. So yan ang mga pawaid ng nakla. Kaya ang Muslim hinalintulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos na malaman natin ang pawaid ng Bani Adam o ng mga nilika o khalq sa nakla, pawaid ng mga tao sa Muslim. Ang isang Muslim na talagang tunay na Muslim, ang isang alim o ang isang nagpa-practice na Muslim, katulad, sabi ng propeta, katulad ng isang puno ng dates na napakaraming pakinabang. So kaya wag tayo maging sagabal sa dawa, wag tayo maging sagabal sa kapatid nating Muslim, sa ating kapwa-tao, na tayo magiging hadlang upang makita nila o tanggapin ng Islam dahil inalintulad tayo ng Propeta Muhammad sa kalimatut tayyiba. Na ang isang Muslim mayroong talagang la ilaha illallah at mayroon siyang kaalaman, siya ay isang tao na mubarak. Siya ay isang tao, katulad ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahat ng kabutihan ay makukuha sa isang tao. Makukuha sa isang tao. Kaya sabi nga sa Quran, si Prophet Isa ibn Maryam alayhi salam, sabi ron, "Waja'alni mubarakan ayna ma kuntu." Ginawa ako ng Allah subhanahu wa ta'ala na mubarak kahit saan ako naroon. So ang Muslim, kahit saan tayo naroon, dapat hindi tayo harm sa tao. Hindi tayo nagbibigay ng pinsala sa tao, kapahamakan sa tao, dapat nagbibigay tayo ng kabutihan sa tao, isang Muslim. So yan ang tinutukoy dito na tayo kahalintulad na binigay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang napakagandang puno, napakabuti po at napakatatag na puno. Halimbawa, nabanggit sa hadith na ang isang strong na Muslim o yung gawi na Muslim ay yung nakokontrol niya yung kanyang galit. Kanyang gadab, ganyang galit. O ang malakas na Muslim ay yung ang palatandaan ng malakas na Muslim ay nakokontrol niya ang kanyang sarili. At ang tinutukoy ditong gawi o malakas o strong, ang tinutukoy dito hindi malakas ng jisim, lakas ng jisim. Ang tinutukoy dito lakas ng iman. Kasi merong tao kahit napakalakas ng kanyang katawan, kung hindi nang malakas ang kanyang iman, daig siya ng isang taong malakas ang iman sa oras ng digmaan. Oras ng digmaan. Merong isang tao na makikita natin, hindi naman talaga malakas, hindi naman talaga malaki, pero pagdating sa digmaan, iba ang kanyang katayuan dahil sa lakas ng kanyang iman. Sa lakas ng kanyang iman. So yan ang natin bilang isang Muslim, inshallah. Pwede ba tayong bumasa sa Padail al-Islam? Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad. Teka, ano yung mga sura na Remember to like, comment, and subscribe.